Welcome sa ating weekend charting part 1. Ito ang inyong mga stock request sa ating Facebook. Iyon. And kung hindi pa kayo member ng Facebook, click nyo yung description sa ilalim and follow the link. So ito ang ating group. Marami tayong group actually, pero ito yung public na lahat is pwedeng maka-join. Okay. At ito na yung mga stock request na pili na natin. So pumili tayo ng top 10. Yan ang ating chart. Part 1 is Pure Gold, SMPH, DNL, RCR, AEB. Yun. Part 2, ARIT, JGS, Ali, Mon, DF, Gen. Okay, so bago tayo magsimula, we invite everyone to join us sa ating last trading course or FA trading course of the year. So magsisimula ito sa November 9 hanggang 30. Last na natin to ngayong taon. At kung gusto nyo makasama sa Discord at makasama sa ating mga pinag-uusapang stocks, maging updated at makasakay sa mga play natin, no? At masakyan yung rally na yan from 7,000, and let's see kung sana abot ang rally na to, no? Pero short term target is again 8,000 at pwede pang umabot ng maybe next year is 9,000 or more, no? Pwede mag all time high yan kasi we're at the early part of the bull market. So gusto nyo makasama sa ating journey along the way at maka-join sa ating mga play, group trades, yan, join kayo sa ating advanced fundamental trading course. Okay, details, click nyo lang yung description, follow us sa page or sa Facebook, nandyan yan, ayan ang mga description yan. Okay, ito ang details sa ilalim, ayan o. Okay, so basa-basa na lang. Pag hindi makita, mag-comment na lang dito sa ating Facebook or sa ating YouTube video. Okay, sige. So simulan na natin. Yan, unang stock. Okay nito. Unang stock natin is AEV. AEV may good news, no? Ang good news dyan is nanalo daw sila sa bidding ng airport. Pero sa chart, hindi nag-react. So, halos hindi mo makakitaan na may sign of life. Dahil nanalo nung Friday na award. Kaso lang, bumagsak pa. Ayun, no? Napapansin natin, medyo matigas yung resistance na yun, no? Though, long term yun. Sa short term, yun, mukhang breakout naman siya dito. Dahil pababa yung chart, ang pinakamagaling dyan. Dito mo na lang abangan, no? Sa 35. Kasi parang weak. Parang ganun eh. Kasi dapat kung may good news na nag-breakout na eh. So, kung ayaw niya mag-breakout at gusto mo talaga itong si AEB, dito mo siya bantayan. Kasi baka ang gawin niya is mag-retest dito, tapos saka rally papunta dyan, saka i-breakout yan, no? Yun ang scenario 1, no? Scenario 2, para hindi ka na mainip, antayin mo na lang mag-breakout dito, at pag nag-breakout, saka mo bilhin sa pullback, at yun, saka na lang siya mag-rally pag may momentum na, no? Kasi ngayon parang wala ngayon eh. Okay, kahit may good news, wala. Kahit bullish ang market, hindi siya umaakyat. Isipin natin, last Friday, gap up. Ito, hindi nag-gap up eh. Baka may mali pa dito, no? Nag-rally naman siya mula dito. Okay, di naman, no? Earnings-wise, negative. O, yun. Yun ang sagot bakit hindi umaakyat, no? Kasi Q2 niya is negative 3. Yan pala. Check na nga natin sa FA. Yun, ang laki ng target, oh. Ang target niya this year is 25%. Pag chinek mo yung kanyang performance, negative 3 at 7, o di mga 3% lang yan. Sabihin, below estimates to. Below consensus. That's why weak. All buys naman, may 4% dividends.
Kaso sa ano pa? To March lang, pero bakit mababa dito? 1.4 ang dividends niya. Silipin natin. 1.4. Oh, yun, tama. Mababa na yung presyo, kaya 1.4 na. Kaya 3% na. 3.94. Yan. May buy, 3. Ang target price niya is 53. 53, magkano to? 38. So, malaki pa yung upside, 43%. Pero baka, yun ang problema sa week ang earnings na kahit mataas ang fair value. Hindi nag-rally kasi nga, hindi performing. Though cheap siya, almost negative 2 USD. Sayang tong stock na to. Kailangan lang ito medyo makabawi yung kanyang financials, no, para umakyat na. Ayun. Pero dahil bull market, hindi imposibleng sumama rin ito paakyat. Okay? Medyo slow horse lang. Mabagal. PE, okay yan, undervalued yun. So yun lang, AEV. Pag naka-breakout yan dyan, next resistance, ito na. Okay ding bantayan to. Huwag ka lang maiinip. Yan ang target yan. Pag naka-breakout yan dito sa formation na to. Baka kasi mag-create pa siya ng gano'n, ng ayan, head and shoulder. Isa pa. Yan, baka ganyan ang gusto niyang gawin. So, let's see na lang, no? Or momentum breakout. Kaya lang kung ako, medyo mabagal. Sa iba na lang na mabilis. Next, pure gold. Ayun. Kasi ang problema sa mga holdings mabigat dahil masyadong maraming hawak. So, kung gusto mo ng consumer play, direct na lang. Diba? Like pure gold, direct consumer. O, yan. Pullback dito. Diyan tayo bumili sa pullback na yan. Sabi natin, pag nag-pullback, yun ang support, yun ang entry, tapos pwede siyang umakyat. O, yun na nga, ang nangyayari. So, tanggalin natin to dahil nangyari na to. Yun. So, congrats sa mga nakasabay kay Pure Gold. Okay na rin yan. May momentum pa ba? Kaya pa? Actually, malinis, oh. Malinis ang daan. Yan, may resistance yan dito. 36. Okay. So, tingnan natin kung red siya nung close, pero uptrend naman. Normally, tumatama siya dyan sa MAs na yan. Pinaka-safe, malapit sa MA20 yung red. Kasi yun, ang binabasag niya rin yun. So, pwedeng dun ulit, no? Ayan, mga 30, year 30. Ang pwedeng entry. Or kung mag-green candle na parang ganito. Mula sa correction, naging green. Pwede na yan. Actually, baka pwede na yan sa Monday. Pero, parang masyado pang risky. Pero bullish. Pag bullish, lahat tama. Yun, may bearish divergence, normal lang na mag-correct. So, yan, pwede nyo sabihin na sa yellow line or red line. Baka tranche 1, tranche 2. Pwede yan. FA yan, goods pa rin yan, pure gold. Yun, no? Puro green, target is 22. So far, okay naman. 23 ang Q on Q. Okay. Eh, normally, malakas ang consumer kapag 3rd and 4th quarter. Bababa yung Q1. Pero nung lumabas yung Q2, umakyat na rin. Kasi malapit sa consensus. May dividends din yan, kaya okay din naman si Pure Gold. No? Buy the dip na lang. Cheap, yes. Negative 1 SD below, mga 1.5. PE is 9, historical is 17. All buys, no? 25% upside. So, pwede pa buy the dip lang. Either dito, mga 30, year 30. Pag hindi, pwede mag-risk na sa 31, pero parang risky masyado. Okay? Pero, ganyan talaga sa bull market, no? Risk on. Next, SMPH. SMPH, medyo mahihain to, pero kasi heavyweights, no? Siya na yung halos may pinakamalaking market cap at malaki rin ang weight sa Philippines or PSE.
That's why gapang-gapang lang. Pero if you believe na magbe-breakout si index ngayong linggo, dapat may SMPH tayong hawak. Okay? Kung tingin natin is aabot si SMPH or si PSE sa 8,000, hindi dapat ang target mo dito mga chance part na yan, mga 36. So maliit lang yun, 7% lang, pero solid sa volume yan, no? Healthy pa RSI, may room para umakyat. MACD okay din. So conso on high. So pag nakita natin nag-breakout si index, breakout din yan dito sa 33. Again, next target around dyan, 35 hanggang 36. Conservative target 35. 6%. Ayan, SMPH all buys. Tapos 40 ang target talaga. So medium term yung 40. So tayo sa ngayon 35 lang muna, kalahati, no? Pero ito talaga yun. Ayan, papunta dyan sa 40. Okay. Uptrend, guhitan natin yung uptrend, yung channel. Yan. So, kaya pa yan. Kayang-kaya. 12% ang kanyang estimates, pero 30 na siya year on year. So, all estimates na yan. Target mo, 23% na lang ang upside, no? Pero all buys pa rin. At kayang lumampas niyan sa 40 pesos during bull market. So, ganyan talaga si SMPH, no? Quality. Kayang lumampas. May dividends din, pero not a dividend play, no? 0.34 or 0.35. 0.35 natin. May mga 1%, pwede na rin para sa SMPH. Hindi na masama. Okay, next natin is DNL. Okay, DNL. Okay, DNL consumer play. Second liner nga lang. At syempre pag second liner, ang mga jockey is local insti. That's why babantayan niyo yung mga foreign fund kung kailan palalayain, no? Lately pinalaya naman, no? Yung breakout dito, ayan. Pinagbigyan, pinalampas na dahil bull market naman, so bakit naman hindi hahayaang mag-breakout, diba? So pinagbigyan na. Saka malaki na yung mga volume nyo. Correction, maliliit, yan, no? So bull flag for DNL. So mukhang gusto nang i-breakout yung bull flag ng Friday. Ayan. Ayun, no? Sumilip na. In case mag-breakout yan sa bull flag, sige, isama na natin to. Yun, dito target, oh. 750. Tignan natin kung may confluence. 750. Ayun, parehas lang. Dito rin. So, yun nga, 750 nga. Pero may palagyan dito sa part na mga 7 pesos. Ayun, oh. Somewhere dyan, mga 7. Yan, magre-resist yung area na yan. Okay, so yan. Yan ang ating chart dyan. Kaya ba? Kaya naman sa technicals dahil may volume. Nag-correct na rin si RSI. Pwede. Gaano kalaki ang upside? Yun, mga 11%. Medyo parang talo, no?
okay na. Pwede na rin. All buys, mayroong 3% dividends. Isang 2.5 at saka isang 7.7.63. Kasi mataas presyo niya. So at least may dividends, no? Kaso ano pa yan? Sa July pa. All buys, target niya talaga dyan is 8 pesos. Yun, yung 750 natin is lower end pa yun kasi doon pa ang TP niya. Earnings, medyo delayed, no? Or lower. Yun, 32 ang target pero 6 pa lang na po-provide. Included na sa 32 yung bagong plant sa Batangas kaya mataas ang estimates, no? Hopefully maganda yan ng 3Q kasi pag hindi maganda sa 3Q ang earnings niya at malabong tamaan to, baka mag-decline or baka mag-conso ng matagal. Okay? That's DNL. RCR. Yun, RCR to the moon. RCR, as long as going down ang kanyang 10Y, di going up naman ang stock price, no? Ayan, may guhit na. Ayun, no? Ano ba to? Tagal na nito, dito pa nagsimula. Ayun. Doon ang resistance talaga. Retest, mababa yun dito talaga sa... Tama yan. Year 6 ang kanyang retest kasi doon nag-breakout eh. So, kung gusto mong bumili, di sa... yan. Current level, 6 pesos. Pwede mag-start ng buying dyan. Kaya lang, anong target? Okay. Ayan. Currently, nasa resistance, no? Next target. Yun. 662. Next na may harang. Then, 7 pesos. Yan ang mga next line na babantayan. Kaya ba yan? Kaya yan. RCR, ayun, no? Target price. 7 pesos. Yung consensus 6.7. O, sakto lang, oh. 6.7. Yield niya is 6.6. So, dapat ang yield niyan 6.6 daw ang yield niya. Currently, no? So, sukatin lang natin. So, kung 6.6 siya ngayon, ayan, di ba sakto? At 7 pesos, 5.8 na lang siya. O, tama na yan para sa pagbagsak ng 10Y around mga 5% hanggang next year. Okay? Next year target yung 7 pesos. So, ang upside mo is current level is 16%. Pwede na. 16% upside plus may dividends ka na 6 o hindi mga 22. Okay na rin, di ba? 22 for 1 year wala kang gagawin. Buy and hold. So, pwede na sa mga BC. RCR. Okay, so yun na pala. Tapos na pala tayo sa part 2 natin. Masyadong mabilis. And then yun, part 2 tayo mamaya. Again, we invite you sa ating FA course. At kung gusto nyo sumali, message lang, no? Para maka-join kayo. Ito ang ating process. Ito ang price. Ito ang details. Okay? At again, pagkasama kayo sa Discord, kasama kayo sa group trades natin. So, yun lang. Kita-kits part 2 sa ating weekend charting.